Based on my analysis, namatay si Donabel Custodio through strangulation. Pressure was applied directly to the neck by manual force. I also found clear fingerprint impressions on the skin. Negative yung fingerprint ni Mark at ni Abdul. Kaya ibig sabihin, wala silang kanalaman dito sa kaso nito. Check natin yung CCTV. Forward dito sa 9:30 p.m. Makikita nyo, may pumasok na lalaking nakakap. Pinagbuksan ni Donabel ng gate. Eh no, mukhang magkakilala sila. Forward nyo sa 10:15. Yan yung time na nagmamadaling lumabas yung lalaki dun sa bahay. Kamamadali niya, hindi niya nga nasara yung gate, oh. Suspicious na yung kilos ng lalaking to. Forward nyo naman sa 11 p.m., yun yung time na dumating si Mark at si Abdul. Ayan, oh. My analysis estimates time of death at 10 p.m. 11 p.m. dumating si Mark at si Abdul. Mukhang itong unidentified man sa CCTV yung primary suspect natin. Tingnan nyo. Tingnan yung likod ng jacket niya, yung logo. Logo yan ang binibining kalabari. Paano nalaman mo? Taon-taon ako nanonood niyan. Kaya organizer at staff lang may merch jacket dahil hindi pa nag-uumpisa yung pageant. Ibig sabihin, isa sa mga staff ng binibiling kalabari yung suspect natin? Tonyo, mukhang kailangan natin ng tao sa pageant. And the easiest way in ay maging contestant. Eh dahil hawak ko yung kasong to, I can volunteer na mag-audition. Paano kung hindi ka makapasa? Bakit? Hindi ba ako maganda? Hindi naman sa ganon, Lieutenant Samson. Actually, tama si Lieutenant Conde. Kailangan pa ng isa pang sumali. Diba sabi nga nila, more entries, more chances to win. Eh, sino yung isang mag-audition, Doc? Di naman pwedeng ikaw. Ako yung isa pang mag-audition para sa binibining kalabari. Si Mara at Abdul, naniniwala ka ba doon? Ewan ko. Yun daw yung nakita ni Peach at saka ni Apple doon sa crime scene, eh. Di ba? Mukhang mabait naman yung dalawang yun. Si Abdul, mukhang hindi ko pa pagkakatiwala. Pero, mababait naman yun. Saka, di ba malapit yung kay Tonyo? Teka, sandali, ba't yung Lieutenant Robles? Di ba, pulis pa yun, tapos gwapo din. O, tignan mo nangyari. Eh, iba naman yun. Yan tayo, eh. Laging iba naman yun kapag hindi mo alam yung sasagot mo. O, sige na, pumasok ka na nga. Basta balita mo kapag may balita ka. Sige ba? Basta mag-iingat ka. Selena, libre... Ano? Pwede Ano? Sabihin mo na! Pwede na akong umalis. Torpe. Does this mean hindi ka na magre-resign? Ano yan, Bobby? Press release mo lang? Paandar mo lang para mapag-usapan ka? Lieutenant Samson, may mga personal akong dahilan kaya ako inisip na mag-resign. Hindi yun paandar lang. Tsaka kung iisipin mo, parang mas advantage para sa akin na sumali ako sa pageant na yun. Kasi inisip nila nag-resign na ako eh. Eh ikaw, mainit ang mata sa'yo ng mga killer dahil alam nila active duty police ka. Problema ko na yun. Pwede ba sa ibang case ka na lang? Eh, dito na ako nilagay ng acting chief natin eh. Umayag siya na isama ako dito sa kaso. Wala na tayong magagawa, Lieutenant Samson. Magtulungan na lang tayo. Huwag kang mag-alala, Lieutenant Samson. Hindi rin naman ako masaya na makasama ka. I'm glad you're back, Sergeant Enriquez. Sige, pagplanuhan natin to. Dismiss. Welcome back, Enriquez. Thank you.
Noble. Eh, Doc. Thank you, Doc. Bobby, gusto ko malaman mo na masaya ako at hindi ka nag-resign. Huwag niyo sanang isipin na kaya ako bumalik dito dahil sa inyo. Bumalik ako dito para sa mga pangarap ko at para sa lola ko. Alam ko. Masaya pa rin ako. Mar, Abdul! Abdul! Uy! Ay, gising. Tara. Ay, Bobby! Bobby na kami! Anong lalaki na ba kami? Oo, lalaya na ka. Sabi ko ni! Teka lang! Ba't naka-uniform ka? Teka, ibig sabihin ba nito back to work ka na uli? Oo. Oo. At ang unang kaso nga hawakan ko, kaso ng ex mo. May lead na kami pero wala pang ID yung suspect. Pero kutob namin, parte siya ng binibining kalabari. Binibining kalabari? Anong gagawin mo, Bobby? Kailangan naming pasukin yung Binibining Kalabari Foundation. At para mangyari yun, baka kailangan ko sumali ng pageant. Yes! Taray mo, Bobby! Biyukunera ka na, Huwag kang mag-alala, Bobby. Kaming bahala ni Mar sa'yo. Di ba? Talaga.